Magandang umaga po. Narito na po ang magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Huwebes, October 17, 2024. Sa kasalukuyan na tayong sa pag-asa, Intertropical Convergence Zone o ITZZ ang nakakaapekto ngayon sa may Southern Mindanao, kaya naman nasaan yung maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pagulan at thunderstorms. Easterlies naman o yung mainit na hangin galing sa karagatang Pasipiko ang nakakaapekto pa rin sa buong bahagi ng Luzon at silangang bahagi ng Visayas. Dahil dito, asahan naman yung bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pagulan at thunderstorms. Habang sa lalabing bahagi ng ating bansa ay patuloy pa rin nakakaapekto itong mga localized thunderstorms. Kaya naman asahan yung maaliwalas na panahon sa umaga hanggang sa tanghali na may mataas na tsansa ng mga pagulan pagsapit ng hapon o gabi. Magandang balita naman dahil ayon sa pag-asa ay wala tayong binabantayan na low pressure area o bagyo sa loob o malapit sa Philippine Area of Responsibility na maring makaapekto sa ating bansa. Ngunit pinaghahanda pa rin tayo dahil ayon nga sa datos ng pag-asa, 2 o 3 bagyo ang posibleng mabuo o pumasok ng Philippine Area of Responsibility ngayong buwan ng Oktubre. Para naman sa ating long-range forecast at ipinapakita ng forecast model na ating ginagamit, may namamataan ng mga sirkulasyon sa may silangang parte ng ating bansa na posibleng maging sama ng panahon sa mga susunod na araw. Kaya naman ating babantayan ang magiging development ng mga ito kung matutuloy o hindi. Base naman sa tropical cyclone threat potential ng pag-asa, katamtaman hanggang sa mataas ang tsansa na may mabuong bagyo sa loob ng pag-asa monitoring domain sa loob ng 2 linggo. Paalala lamang po na ang mga nasabing forecast ay posible pa pong magbago. Kaya naman patuloy lamang magantabay sa mga update na ating ilalabas at ng pag-asa. Para naman sa magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Huwebes, dahil nga sa epekto nitong Intertropical Convergence Zone, asahan ngayong araw sa Zamboanga Peninsula, Sarangani, Sultan Kudarat, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi at Palawan ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pagulan at thunderstorms. Posible ang mga pagbaha o pagguho ng lupa dahil sa katamtaman hanggang sa kung minsan ay malakas na pagulan. Habang sa nalalabing bahagi ng Soxargen at Barm, asahan naman yung bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pagulan o thunderstorms. Dulot pa rin yan ng Intertropical Convergence Zone. Posible rin na mga pagbaha o pagguho ng lupa during severe thunderstorms. Habang sa Metro Manila, nalalabing bahagi pa ng Luzon at Eastern Visayas, asahan rin yung bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pagulan o thunderstorms. Dulot naman yan ng easterlies. Posible rin na mga pagbaha o pagguho ng lupa during severe thunderstorms. Habang sa nalalabing bahagi pa ng ating bansa ay asahan rin yung bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kalat-kalat ng mga pagulan o thunderstorms. Dulot naman yan ng mga localized thunderstorms. Posible rin ang mga pagbaha o pagguho ng lupa during severe thunderstorms. Madalas, nabobo ang mga thunderstorms na ito tuwing hapon o gabi na nagtatagal ng 1 hanggang 2 oras. Kaya naman ingat sa mga posibleng banta ng pagbaha o pagguho ng lupa. Para naman sa lagay ng mga dagat baybayin, ayon sa pag-asa ay walang nakataas na gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Kaya naman malayang makakapamalaot yung mga kababayan nating mangingisda at yung may mga maliliit na sasakyang pandagat dahil inaasahan yung banayad hanggang sa katamtaman ng mga pag-alon. Ngunit iba yung pag-iingat pa rin, lalo na kung meron tayong offshore thunderstorms activity, asahan pa rin yung tsansa ng malalakas na hangin at kaakibat nito ang bahagyang pagtaas ng mga alon. So yun lamang po para sa lagay ng panahon ngayong araw ng Huwebes. Keep safe everyone.